Sa ating nakaraang episode, nasaksihan natin si Roxy sa isang matinding labanan laban sa mga kalaban. Ngunit lumitaw ang Sacred Dragon na may layong tapusin siya. Sa huling sandali, dumating si Fate upang iligtas siya gamit ang kanyang Colossal Shield. Sa sandaling iyon, ipinakita ni Fate ang kanyang mukha at nakilala ni Roxy na si Fate pala ang nasa likod ng mask. Sa kasamaang palad, malubhang naputol ang braso ni Fate sa isang nakakagulat na pangyayari. Nagsimula ang ating kwento nang si Fate ay magbigay ng malakas na suntok sa Sacred Dragon nang maibunyag ang mask ni Fate. Tinawag ni Lady Roxy si Fate, at lumingon siya sa kanya, malugod siyang tinatanggap dahil matagal na silang hindi nagkita. Ngunit, nagulat si Roxy at umatras nang makita niya ang pulang mata ni Fate, naalala ang isang bagay mula sa nakaraan. Sa sandaling ito, hinimok siya ni Fate na umalis agad sa lugar, inihayag na sasalakay muli ang Sacred Dragon sa lalong madaling panahon at wala na silang oras. Humingi siya ng paumanhin sa pagsisinungaling sa kanya sa lahat ng oras na ito, nagpapahayag ng pasasalamat sa lahat ng nangyari sa pagitan nila. Inalala niya ang mga alaala na kanilang ibinahagi bago mabilis na umalis, iniwan si Roxy sa likod. Labis na nalungkot si Roxy, umiiyak ng mabigat sa kanyang pag-alis. Nasaksihan natin pagkatapos si Fate na sa wakas ay nakarating sa Colossal Monster. Ang makapangyarihang binatang ito ay nakatayo sa ibabaw ng halimaw at sinabihan ito na hindi magiging madali ang gawaing ito tulad ng inaasahan. Sumigaw si Fate sa kanya, sinabihan siyang tumahimik ng tuluyan at nagpakawalan ng puwersang nakakasira, na kayang magwasak ng anuman. Pagkatapos ay sinaktan niya ang higanteng halimaw gamit ito, at sinabihan siya ng espada na ito ay tinamaan na at ngayon ay nai-restrain na. Gayunpaman, mas malakas ang halimaw kaysa inaasahan, gumanti ito sa pamamagitan ng pagpapakawalan ng sunod-sunod na putok na parang baril, naglalabas ng apoy sa kaaway. Gayunpaman, madaling nakaiwas si Fate at nakipaglaban ng walang kahirap-hirap. Pagkatapos ay bumangga siya sa batang lalaki na may dilaw na buhok, na namangha sa kakayahan ni Fate na pigilan ang galaw ng Sacred Dragon nang may hindi pangkaraniwang kasanayan. Ipinaliwanag ni Fate na ginawa niya ito para makipaglaban sila ng lalaki sa lalaki. Ayaw niyang may makialam sa matinding labanan na ito na tila tunay na duelo sa pagitan ng mga Hero of Justice at ng puwersa ng kasamaan. Nakita natin na nakikipaglaban si Fate at ang batang lalaki gamit ang sword, ngunit sinabi sa kanya ni Greed na bumaba ang kanyang stats matapos gamitin ang magical art. Kinilala ng batang lalaki na may dilaw na buhok ang kahusayan ni Fate sa labanan ngunit nagbigay siya ng malakas na suntok na nagdulot ng pagsabog sa lupa sa ilalim nila. Umatras si Fate at nakailag ng kakaunti sa pag-atake. Sa sitwasyong ito, pinayuhan siya ni Greed na manatiling malapit sa halimaw dahil kung lumayo sila masyado, mawawala ang pag-restrain sa dragon na magdudulot ng malaking panganib. Gayunpaman, natuklasan ng tusong batang lalaki ang malakas na plano na ito at napagtanto na kung lumayo siya, hindi niya mapapanatili ang magical art at pag-restrain. Galit na galit sa revelasyon ang batang lalaki, kaya umatake ito ng mabilis na nagresulta sa pagkaputol ng braso ni Fate. Sumigaw si Fate sa sakit mula sa matindi at masakit na atake, bumagsak sa lupa. Pagkatapos ay sinabi ng batang lalaki kay Fate na tapos na ang kanyang oras, nakatayo sa harap niya upang pugutan siya ng ulo. Ngunit, may kakaibang nangyari, biglang nasaksak ang batang lalaki mula sa likuran, at tumagos ang espada sa kanyang buong tiyan. Nabunyag na napakatalino ni Fate, gumamit siya ng isang kakayahan na tinatawag na illusion magic upang lokohin ang batang lalaki sa pag-iisip na siya ay walang kakayahang kumilos. Lumapit siya mula sa likod at tuluyan siyang tinapos. Pagkatapos, natagpuan ni Fate ang kanyang sarili sa isang kakaibang lugar at nagtaka kung nasaan siya. Lumapit sa kanya ang batang babae na may puting buhok, na nagbunyag na sinubukan niyang balaan siya ng ilang beses dati. Nang tumingin si Fate sa kanya, napagtanto niya na siya ang batang babae na siyang Haniel Score, ang higanteng halimaw na nakipaglaban sa lungsod ng Galia. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Luna at nagpasalamat kay Fate sa pagtapos sa kanya, ikinagulat ito ni Fate. Sinabi sa kanya ni Luna na huwag malungkot dahil mas mabuti ito para sa kanya. Pagkatapos, humingi siya ng tawad at ipinaliwanag na hindi na niya kayang pigilan ang kanyang pagkauhaw sa dugo. Ipinahayag ni Fate ang kanyang pagkagulat nang makita ang mga halimaw at ang bloodthirsty skill, binanggit na ito ay naging kalmado sa lahat ng oras salamat sa kanya. Ipinaliwanag ni Luna na siya ang gumagawa nito, ngunit ngayon hindi na niya ito kayang kontrolin. Sinabi niya sa kanya na kung nagawa niyang lamunin at kainin ang Sacred Dragon, mawawalan siya ng kontrol ng buo. Nagulat si Fate sa revelasyong ito, at hinaplos ni Luna ang kanyang ulo, sinasabing siya ang dating gumagawa nito.
Pagkatapos, bumagsak ang tulay sa ilalim ng mga paa ni Faith at nahulog siya, ngunit sa huling sandali, may isang kamay na humawak sa kanya at iniligtas siya. Gayunpaman, hindi isang babae ang nagligtas sa kanya kundi si Greed, na ngayon ay lumitaw sa anyong tao. Nagulat si Faith sa pangyayaring ito, at nang iligtas siya ni Greed, tumayo si Faith sa harap niya, nagtapon ng kakaibang tingin. Binalaan siya ni Yasha na huwag siyang titigan ng ganoon dahil maubusan na ng oras at kailangan niyang bumalik agad. Sa oras na ito, lumingon si Faith kay Luna, nagpasalamat sa babala at sa mga bagay na ginawa niya para sa kanya. Sa katotohanan, hinawakan ni Faith ang espada gamit ang kanyang kanang kamay dahil ito na lang ang kamay na natira sa kanya. Tinanong niya ang espada kung dati ba siyang tao, at sinabi ng espada na siya ay isang karaniwang tao lamang. Ngunit ngayon, kailangan nilang tapusin ang Divine Dragon dahil makakalaya na ang dragon. Pagkatapos, umungal si Greed ng may malakas na lakas na narinig ng lahat sa paligid. Tinanong ng espada si Faith tungkol sa kanyang plano, mahirap gamitin ang shield o bow na may isa lang kamay. Nag-isip si Faith sandali at tinanong ang espada kung naisip ba nitong lumipad noon. Hindi naintindihan ng espada ang ibig sabihin ni Faith, ngunit di nagtagal nakita natin si Faith na hinagis ang espada patungo sa dragon. Totoong inutusan ni Faith ang espada na tumama sa puso ng halimaw, pagkatapos ay tumakbo siya patungo dito, nagbigay ng malakas na suntok na tinawag niyang Destruction Punch. Bumalik sa kanya ang espada at pinagalitan ito dahil sa paghagis ng walang pahintulot. Galit na hiningi ng espada kay Faith na kilalanin ang kasanayan ng halimaw. Tinasa ni Faith ang kakayahan ng halimaw, nalaman niyang mataas ang lahat ng antas nito ngunit mayroon siyang kaunting kahinaan sa statistics. Sinabi ni Faith sa espada na sa mundong ito ng superhuman strength, hindi siya gaanong nagtitiwala sa mga numero. Hiningi ng espada na kilalanin niya ang kasanayan ng halimaw at nadiskubre ni Faith na bahagyang nakahihigit ito sa larangan ng non-human power. Nagpahayag ng pag-aalinlangan ang espada tungkol sa pagdepende sa mga malabong termino, ngunit iginiit ni Faith na magtuon sila sa kung ano ang kanilang magagawa. Pagkatapos, nakita natin si Faith na sumugod sa halimaw, pinutol ang parehong braso nito sa isang atake. Bumagsak sa lupa ang halimaw at nagpa siya si Faith na palakasin ang sharp edge skill gamit ang power skill upang madagdagan ang epekto nito. Nasaksihan natin si Faith na inatake ang halimaw, hinati ito sa dalawa na nagdulot ng pagkamatay ng nilalang. Pagkatapos, nag-activate ang gluttony skill at sa sandaling ito, bumagsak siya sa lupa, may lumabas na malaking dami ng dugo mula sa kanyang bibig at nagpanik siya, natatakot na baka mamatay siya. Naintindihan ni Faith na kung lumabas ang Bloodthirst sa ngayon, ito ay magiging kakilakilabot at siya ay magiging mas malaking banta kaysa sa Sacred Dragon, desperadong sinusubukang pigilan ito. Sinubukan ni Faith ang self-heal ngunit napagtanto niyang hindi niya ito may pagpapatuloy dahil malapit nang mag-activate ang Bloodthirst sa isang mapanganib na paraan. Sa kabila ng mga babala ng espada, humingi ng tawad si Faith, inamin niyang wala na siyang magagawa. Gayunpaman, kumalma si Faith sandali at bumalik sa mas mababang estado ang kanyang mga levels. Kung siya ay muling mababaliw, ang pinsala ay magiging sa pinakamababang antas. Nahulog si Faith sa lupa, at sa sandaling ito, lumapit sa kanya si Maine. Nagpahayag siya ng sorpresa na dumating agad ang araw na ito at bumaba si Maine mula sa kanyang kabayo. Sinabi ni Maine kay Faith na hindi niya inakala na darating agad ang araw na ito at nag-alok na tapusin siya kaagad. Labis na natatakot, pero kung ito ang kinakailangan ay tatanggapin niya ng maluwag. Pinaalala ni Maine sa kanya na binalaan niya si Faith noon na kung masyado niyang pipilitin ang sarili, ang skill ay mag-o-overpower sa kanya, na mawawalan siya ng kontrol. Humingi ulit ng tawad si Faith at nagpa siya si Maine na tuparin ang pangako niya sa kanya. Hinawakan ni Maine ang kanyang espada para saktan siya, ngunit nakialam si Roxy sa tamang oras upang iligtas si Faith. Nagulat si Faith na makita siya at tinanong kung bakit niya ginawa iyon. Sumigaw si Roxy sa kanya, ipinahayag ang kanyang paniniwala na susubukan ni Faith na patayin ang sarili niya. Hiniling ni Faith sa kanya na huwag siyang tingnan ng ganoon, at si Roxy, na hindi naiintindihan ang ginagawa ni Faith, ay pinagalitan siya. Pagkatapos, hiniling ni Faith na huwag na siyang tingnan pa ng ganoon, ayaw niyang makita siya sa ganoong kalagayan. Si Roxy, na hindi pa rin naiintindihan ang intensyon ni Faith, tiniyak sa kanya na hindi niya kailanman kamumuhian siya sa ganoong paraan at wala siyang pakialam sa lakas na dala niya. Sinabi niya kay Faith na mananatili siyang ganoon at hindi niya dapat subukang tapusin ang sarili niya muli. Sinabi ni Faith sa kanya na kakaiba ito, kanina lang ay nagngangalit ang Bloodthirst ngunit ngayon ay kumalma na. Nagsalita si Roxy sa kanya, sinabing bumalik na tayo sa Babylon. Nagulat si Faith, tinitingnan siya,
Iniisip sa sarili na natatakot siyang kamuhian siya ni Roxy, ngunit tinanggap siya nito kahit na alam na ang katotohanan. Gusto niyang iligtas siya, ngunit sa katotohanan, gusto niyang iligtas siya ni Roxy, tulad ng ginawa niya noon. Pagkatapos ay nawalan ng malay si Faith at nahulog sa lupa. Kinabukasan, nagising si Faith sa isang kwarto sa bahay, naalala na pinutol ni Norden ang kanyang kaliwang braso at nagtaka kung gaano katagal siyang natulog. Pumasok sina Maine at Ares, at sinabi ni Maine na natulog siya ng isang buong linggo. Nagulat si Faith na makita sila doon at inasar siya ni Maine sa sobrang pagtulog. Komento ni Ares na wala siyang magagawa tungkol dito dahil sa labis niyang paggamit ng lakas. Inabot nila sa kanya ang espada at kinausap ni Faith ang espada, tinatanong kung napagtanto ba nitong nawawala siya. Sumagot ng negatibo si Faith at sinabi ng espada na mukhang masama ang kalagayan niya. Iminungkahi ni Ares na pumunta sa Gallia Center para hanapin siya. Tinanong ni Faith kung bakit hindi marumi ang espada, at sinabi ng espada na inakala nitong hindi na ito babalik. Dagdag ni Maine na masyado itong malayo at pinagkukunan ng inis. Tinanong ni Faith kung ano ang ginawa niya doon, at ipinaliwanag ni Ares na naniniwala silang may dala sa kanyang halimaw sa lahat ng distansyang iyon dahil nakalimutan ni Maine na dala niya si Faith. Sinabi ni Maine na abala siya sa pagharap sa iba, at nabanggit ni Ares na masama kung may makita pang ibang Saisepian tulad ni Norden. Nagulat si Faith at nagtanong kung ano ang nangyari kay Norden at sa Envy. Ipinaliwanag ni Maine na kontrolado si Norden tulad ng isang puppet ng Black Gun Sword. Nagulat si Faith at nagtanong kung ano ang Envy, at nilinaw ni Ares na Envy ang nagkokontrol sa espada. Inamin ng espada na hindi nito alam na kaya nitong kontrolin ang isip, ngunit isinasaalang-alang ang kakilakilabot na sitwasyon ni Faith. Hindi ito nakakagulat at hindi maaaring sirain ang mga armas ng Deadly Sins. Sinabi ni Ares kay Faith na pagkatapos talunin ang Holy Dragon, pinatunayan nito ang kanyang kakayahan, kailangan nila ang tulong niya at wala ng plano na lumikha ng isang ascended human kasama ang kamatayan ni Roxy. Sinabi ni Faith sa kanya, sumumpa ka sa akin na hindi mo nahahanapin si Roxy. Makikinig ako sa sasabihin mo, pumayag si Ares, inamin na si Envy ang orihinal na nagmungkahi nito. Kinilala niya na tanga siya sa pagsang-ayon pagkatapos umalis ang Holy Dragon. Ngayon, na may bagong era na paparating, kailangan nila ang lakas ni Faith. Inaasahan na ang bawat may-ari ng Deadly Sin skills ay kukuha ng responsibilidad para dito. Si Faith, na naguguluhan pa rin, ay nagbanggit na ipinanganak siya na may gluttony skill at naniniwala siyang dapat may rason ito. Gusto niyang malaman ang rason na iyon, ipinaliwanag ni Ares na kailangan muna niyang gawin ang isang bagay tungkol sa seed. Nagulat si Faith at nagtanong kung gagamutin ba niya ang kanyang braso. Hindi pa niya naririnig ang magic na ganoon at nagtaka kung maibabalik ba niya ang kanyang braso. Sinabi ni Ares na kailangan nilang umalis bago bumalik si Roxy. Nagtanong si Faith kung bakit, at ipinaliwanag ni Ares na napakadelikado para sa kanya na malapit kay Roxy ngayon, dahil ang pagkarinig lamang sa pangalan niya ay nagpapataas ng bloodthirst. Pagkatapos, nag-shift ang eksena kay Maria na nagte-training gamit ang espada at natalo ng kanyang captain. Biglang nakita ni Maria ang isang batang babae na nagngangalang Rainy, ngunit nang lumingon ang gwardya, wala siyang nakita. Natuklasan namin na niloko ni Maria ang gwardya at wala talagang naroon. Habang ang captain ay handa nang atikihin siya gamit ang espada, napansin siya ni Maria at nagmadaling tinanong kung saan siya pupunta. Inutusan ni Roxy si Maria na alagaan ang mga bagay habang wala siya at umalis ito. Nagalit ito kay Maria, na pumusta na pupuntahan ni Roxy si Faith. Pagkatapos, nag-shift ang eksena sa palengke kung saan nakatayo si Roxy sa harap ng mga ubas. Mamaya, pumunta siya sa kwarto ni Faith ngunit wala ito roon. Nagulat, inilagay ni Roxy ang mga ubas sa kama at nakakita ng sulat sa desk. Humingi ng tawad si Faith sa sulat dahil hindi niya ipinaalam sa kanya ang tungkol sa kanyang bloodthirst skill at nagpasalamat sa kanya. Ipinaliwanag niya na kailangan niyang umalis biglaan ngunit nangako siyang babalik. Binasa ni Roxy ang sulat, ipinahayag ang kanyang damdamin, kinikilala ang mga pakikibaka ni Faith, at binigyang diin ang tapang na ibinigay niya sa kanya. Sa gabi, naglakad si Roxy sa syudad at nakatagpo ng isang malungkot na bata. Pinayuhan niya itong umuwi, binibigyang diin ang panganib ng paggala sa gabi. Natatakot ang bata kay Roxy at hiniling sa kanya na huwag siyang saktan. Nagtanong si Roxy kung bakit niya inisip na sasaktan niya ito at ipinaliwanag ng bata na nagalit siya sa isang Holy Night. Humingi ng tawad si Roxy at ipinahayag ang kanyang hiya sa takot ng mga tao sa mga Holy Nights. Bigla niyang narinig ang isang growl at napagtanto na iyon ay tiyan ng bata. Naghanda si Roxy ng kahon na puno ng pagkain para sa bata.
Nagpasalamat ang bata at ipinaliwanag na wala siyang pamilyang naghihintay sa kanya. Nagulat si Roxy at nang umalis ang bata, tinanong niya kung mayroon itong matutuluyan. Sinabi ng bata na wala siyang lugar ngunit ngayon ay napagtanto niyang hindi kasing sama ng inaasahan niya ang kabisera at masaya siya dahil nakilala niya ang isang mabait na Holy Knight tulad niya. Pagkatapos, tinanong ni Roxy ang pangalan ng bata at sinabi ng bata na ang pangalan niya ay Fate bago umalis. Nagsalita si Roxy sa kanyang sarili, ipinahayag kung paano pinayagan siya ng sandaling iyon na itaas ang kanyang ulo at ipagmalaki ang pagiging isang Holy Knight. Tumayo siya sa harap ng bintana, umaasang makikita niyang muli si Fate at nanumpa na magiging mas malakas siya pagdating ng araw na iyon. Nag-shift ang eksena kina Raphael at sa kanyang kapatid na nag-uusap, napagtanto na ang tinatawag na corpse ay si Fate. Tapos na ang kape ni Raphael, sinabi niya sa kanyang kapatid na aalis siya para sa ilang pananaliksik at babalik dito. Nagtaka ang kapatid ni Raphael kung ano ang ginagawa niya sa pananaliksik na ito. Pagkatapos, nag-transition ang eksena kay Raphael sa kanyang kwarto, nakikipag-usap sa kanyang sarili. Ipinahayag niya ang kanyang kagalakan na buti tinapos ni Fate si Hado, biglang may lumabas na pulang ilaw mula sa hiyas sa kahon at tumawa si Raphael, at sa ganitong paraan nagtatapos ang anime na ito. Abangan ang bagong anime ngunit kailangan mong mag-subscribe sa channel at i-activate ang notification bell para makatanggap ng lahat ng updates. Patuloy na sundan kami para sa mas maraming kapana-panabik na nilalaman.